God. Let us all be seated in the presence of the Lord. Amen. It's good to be back home. Pwede mo bang i-hi-fi ang katabi mo? Sabi mo, welcome back home. I believe that we are out for a week sa ating mga kanya-kanyang mga businesses. But praise God, every Sunday, God is bringing us back home to restore our strength, to energize us, to encourage us, and of course, for us to feed on His Word. Kaya mapalad po tayo sa tuwing tayo po ay nakakarating sa tahanan ng Diyos. Amen. Almost 2.5 months or almost 3 months na kaming wala sa Japan. And praise God. You know, God is the supplier and provider of everything that we need. Salamat sa mga na-accomplish. We have a church in Pakistan for the glory of the Lord. And actually, sabi ko nga, it's not really about just spreading Jesus, the gospel church. Because Jesus really is the gospel. He is the good news. So whatever or whenever or wherever opportunity that we can go to spread the word of God, we will go. At as we have always testify, you know, hindi naman nagkulang ang Diyos, totoo lang. Since we started 20 years ago when we are sent to Japan, hanggang sa ngayon, kitang-kita po namin ang patuloy na pagpo-provide ng Diyos sa assignment na binibigay niya sa kanyang mga lingkod. Kaya tayong lahat ay sumunod. Amen? Praise the Lord. Let us all bow our heads and let us continue to invite the presence of God. Because I believe without His Spirit, it's really hard for us to benefit from His Word. Thank you, Jesus. God, we bless you and we honor you. Lord, we welcome your presence, Lord God, continually in this place. For we are all belongs to you, Lord God. Lahat kami ay sa'yo at para lang sa'yo. Kaya hinihingi po namin, Panginoon, be in control, Lord God, in this house, in this room, and for every one of us. Lord, open our minds, Lord God, emptied it, especially our hearts, so that every one of us who will receive your word will be truly blessed and benefit from it. Lord God, give us understanding. We declare restoration. We declare the infillment of the Holy Spirit. We declare revival, Lord God, in this house. We worship you today and we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Praise God. So magandang umaga muli sa ating lahat. And the word of the Lord has given me, actually this is from a part of my own collection of my own teaching. And I know that you've heard this word or this syllable, you are what you eat. Narinig nyo na yan, di ba? Usually, if you are a health critic, you know, if you eat healthy food, you're living a healthy life. If you are all eating junk foods, fatty foods, and then magkakaroon ka ng maraming sakit, marami ka nararamdaman. Okay? But for this morning, our teaching is not about food or culinary or dining food. It is not really about sizes and figures, but something that really satisfies us in life. Ano ba ang tunay na nakabubusog sa atin? Amen? Because we are living really in a gluttonous generation. Sabihin nga natin lahat, gluttonous. Because every one of us are feeding, accumulating, or buying something that make them satisfy or make them complete. Diba? Kaya nga tayo nagpupursige, nagtatrabaho, nag-iipon. Ayaw natin tayo ay kulang sapagkat may mga bagay tayong ginugusto. Okay? Wala namang problema. Sana doon sa mga bagay na ginugusto, but the truth is, we are not really careful enough of the things that we want or the things that we thought to ourselves that we are satisfied. Okay? Nakilagay mo isang slide. Because this is the truth in our generation. You know,
We try to accumulate things thinking that it will define us. We try to eat everything that we see on social media, natatakam tayo. Tama ba? O kaya naman, tinatakam natin ang ating mga sarili, thinking ang sarap naman yan. Right? But the truth is, we are not really satisfied. We will never be being really complete or being whole because of all of these things that we thought that can fill us. Like Matthew 24 verse 38, it says here, for we are living in the days where people, during the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving into marriage until the very day when Noah entered the ark. I know you heard this many times, but church, JTG, are you still here? Amen. We are living in the last days. And I tell you this, much more closer in the last days. Pareho lang ng panahon ni Noah na ang tao o marami sa kanila walang paghahanap sa Diyos. Ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga paggawa ay kung saan sila sasaya, kung saan sila malilibang. Ano sa tingin nila ang makapupuno sila, kakain sila, iinom sila, maghapon, magparty. Hello! But this is the thing, JTG. What we consume the most occupies us. Kung ano yung madalas mong i-consume, eventually punong-puno ka na nito. Right? What we accumulate and acquired defines us. And what we hunger for satisfies us. Akala natin we are defined na tayo ay pinagpala dahil mga nakabrand, magaganda, bago ang suot. Hello? Ayaw natin nakikita tayong para bang hindi nakakakain na maayos. Kasi thinking, kapag ikaw ay kulang, ikaw ay naghihikahos, walang pagsama ng Diyos. Tama ba? Pag hindi ka nakasakay sa magarang sasakyan, o ikaw ay namamasahi lang, siguro tong taong ito, maraming hindi sinusunod sa Diyos. You know, we make ourselves so foolish, thinking that material things will define the blessing of the Lord in our life. I tell you, it's not. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi. Hindi ko sinasabing masama magsuot ng mga brand. Mga pastor nga natin, yung diba? Right? Hindi ko sinasabing masama magkaroon ng sasakyan. But never really put in your heart that the standard of the blessing of the Lord or His presence is material things. Hello, church. Philippians chapter 3, verse 18 to 19. I want you to really understand this verse at mamaya himay-himayin natin to. As we are living now in the last days, it says here, Paul says, for as I have often told you before, and now I am telling you again, even with tears. Ibig sabihin talaga maramdamin niya at talaga namang gustong-gusto niya na maintindihan ito ng mga nakikinig. Many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, and their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on eternal things. Nakita nyo ang panahon natin ngayon. Mapabata, matanda, at minsan ginagawa pa nating standard even with our children. Himayin natin ito sa 5 sentences na sinabi ni Paul. I'm going to start with this number 1.
many of us enemy of the cross. Meaning we are rejecting and really opposing the way of Christ's salvation. Ang kaligtasan, ang kaigihan, malayo doon sa kung ano ang pamamaraan, anong kaligtasan ang itinuturo sa atin ng cross ni Kristo. Hello? Kahit na ilang beses na nating naririnig na anumang bagay dito sa lupa na meron tayo, hanggang dito lang yan. Sabi mo nga sa tatlong tao, sabi mo hanggang dito lang yan. Right? Madalas nating i-compromise ang ating relasyon kay Jesus. Madalas nating i-compromise ang ating pananampalataya, ang ating mga kapatid, thinking na kapag nakuha natin ang mga bagay na to, nandito ang ating kasiyahang totoo. Andito ang ating kapunuan. Amen. But I tell you, it's not. Amen. Now, many are enemies of the cross because the way of the salvation that they have in their hearts are really far, so different from the cross of Christ. Amen. Secondly, their destiny is destruction. Many people are deceiving themselves that they are building a happy life because of those things that they accumulate, those things that they desire, yung kanilang pinupurso, thinking yun ang magandang buhay. Okay? I'm not telling na kapag maigi ang buhay mo ay masama. Amen. But do not make a wrong foundation. Especially in your life, in your children's life. Na ganun lang ang katotohanan ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Hello. Many of us, di ba, click ng click, cart ng cart, walang tigil, kakaskol. Kahit hindi kailangan, put to cart. Di ba? Nakakita, put to cart. Amen. Maya't maya, dumarating ang tawag na parcel. Kumakatok sa mga gate. Maliliit, malalaki. Ilang parcel na ang hindi nabubuksan sa bahay. Di ba? Natatawa kayo kasi totoo. Kahit mura yan, pastor, mura lang yan eh. Buy one, take three yan eh. Hello. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi mo kailangan, wag mong kailanganin. Tama ba? Pag hindi naman makadadagdag at makakaigi sa buhay na meron ka at ng pamilya mo, wag mong pagkaubusan ng panahon. Amen. Because that destiny is not really the life that you are asking or really wanting. But the end of that kind of faith, F-A-T-E, is destruction. On the third sentence, Paul said, whose God is their belly. Ang Diyos nila ay yung kanilang stomach, yung kanilang appetite. Kung ano yung gusto nila, walang pwedeng pumigil. Kahit na masaktan nila ang kanilang mahal sa buhay, masaktan nila ang kanilang mga katrabaho, ang kaibigan nila, pamilya, wala silang pakialam kasi yun ang kanilang appetite. Naandun ang kanilang energy sa kanilang appetite. And it doesn't really matter if it will be beneficial or not, it will add for them or not, but because they want it, they are hunger for it, they are thirst for it, they desire for it. Hello! Gagawin nilang lahat. Amen, basta lang magkaroon. Whose glory is their shame. Ang importante sa kanila, ang nagbibigay karangalan sa kanila, ay yung mga bagay na wala naman talagang kabuluhan.
Kumbaga sa mga mababaw na salita na madalas banggitin ng ating Daddy Bishop, mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi nakadadagdag, hindi nakapagtuturo. Tama ba? Mga bagay na pansamantala, kasiyahan na ngayon lang. Hello? And you see, I want you to reflect yourself as you hear these words. Because this is what we have in our generation right now. Amen? Even, hindi na nga young people eh. Totoo lang, madalas noon, sabihin ng mga preacher, mga young people, madalas ang hawak cellphone, lahat na. Mapabata, matatanda, ang hawak lagi ay cellphone. Wala namang kausap. Wala namang ka-fellowship. Kaya minsan, totoo lang, maraming panahon tayong nagkasala. At totoo lang, hindi kundi sinasadya ang pagkakasala. Kasi kung ano-ano, kung saan-saan ka na nakakarating. Kaka-scroll mo kung ano-ano nakita mo, mga bagay na hindi mo naman dapat makita. Mga bagay na hindi mo naman malaman. You even involve yourself sa mga bagay na hindi ka naman dapat kasama at kasali. Na kung dapat nakalagayan mo o katayuan mo bilang nakakilala sa Diyos ay manalangin at mag-intercede at talagang namang umiyak sa Diyos. Hello. And lastly, in that verse, who focus their mind on earthly and temporal things. They fight for it. They argue for it. They align their lives on the things of this world, thinking, Lord, deserving ko yan kasi anak mo naman ako. Bakit sila lang? Amen? Bakit sila lang? Dapat ako rin meron, anak mo naman din ako. Masarap kaya magkaganon, you know? But I tell you this, it's not because you want things or desire for such things, it will bless you. Or it will really benefit you. Church, I tell you this, most of the time, lahat ng mga bagay na ina-accumulate mo, hiningin mo, dinesire mo, imbis na ikaw ay mag-benefit, nabawasan ka. Nalayo ka sa Diyos. Naubos ang oras mo sa pananalangin. Naubos ang panahon mo para hanapin ang Diyos. You know, in these last days, sabi ng Amos, chapter 8, verse 11 to 12, there will be hunger and thirst, not for food, not for drinks, but of the presence of God and His Word. And it says here, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send famine throughout the land. Not a famine of food or a thirst of water, but famine of hearing the word of the Lord, the words of the Lord. People will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. Hello. I pray, that this word will penetrate your heart. Amen. Saan ka busy? Tali mas katabi mo, saan ka busy? Sabi ko nga siguro sa spiritual na, saan ka natatakam? Parang ang sarap ng kari-kari ngayon, di ba? Parang ang sarap ng, ang init. No? Sinigang, na may pritong galunggong, na meron kang bagoong na matamis, na may talong ka dyan na prito, o kaya ay okrang nilaga, at nagkakamay ka, at may binti na doon nakatapat sa iyo kahit pinagpapawisan ka. Gutom na kayo. You know? The question is, ano ang tumatakam sa iyo? One thing that I've learned from God,
That He will not trust you anything that doesn't value you or you don't give value on it. Hindi ibibigay ng Diyos ang importanteng bagay na sa iyo ay walang halaga. Sapagkat lahat ng bagay na galing sa Diyos ay mga bagay na mahalaga. At laging tanong ko to sa sarili ko, Lord, why would you grant me this? Why would you really bless me? Why would you really give me this? Because you will not give anything that I don't value. JTG, hindi nagsasayang ang Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi marunong magsayang ang Diyos. Hello. No, panahon natin ngayon, people are stagger. Kumbaga sa malalim na Tagalog, aligaga. Paikot-ikot. Diba? Minsan, ikot tayo ng ikot, hindi naman natin alam ang hinahanap. Kasi ang totoo, naghahanap tayo ng mabubusog tayo na makapupuno sa atin. Diba? Pipiliin natin pumunta sa isang lugar, pero hindi na satisfy, lipat ulit sa isang lugar, kakainin natin yung ganito, pero hindi pala talaga yun ang gusto natin. Bibili ng ganito, pagtingin mo, ay hindi pala bagay sa akin, iba na lang. Hello, church. Are you still here? Amen. That's the reason why many are still hopeless, weak, poor, no true joy, no right direction, still no sense of purpose, still afraid, still anxious and worried, living a life that is defeated, depressed, lost, and confused. Instead of leading ourselves to success and victory, we let our circumstances lead our life. We let the need and our worldly appetite lead our ways. Totoo ba? Kaya kung madalas confused ka at wala kang direction, kapatid, it's time for you to awaken yourself. It's time for you to align yourself. Because hindi nagsasayang ang Diyos. He will not give you a day without any purpose. Are you still with me? Amen. He will not give you a year that will result the same as last year. Tama ba? Why, alam niyo ba, minsan, madalas tanungin mo dapat laging sarili mo, why would God invest in me? Why? Para saan? Just for me to be happy? For me just to buy all of those things and after that, luma na yan? Hanggang ka ulit ng bago? Hello, church. Amen. Why? Why would really God entrust me these things? Bakit ako paaalagaan ng Diyos ng tao? Para ano? Tulungan nila ako, pero ako ganun pa rin, tamad pa rin, walang direksyon. Hello. Instead of being a person of faith and spiritual maturity, we ended up being doubters, complacent, tossed by the waves of life, infant babies, and immature, doesn't really know what really matters most. Ano ba talaga mahalaga? Hello? I want these words sink into your heart. Sabi ng Psalms chapter 63 verses 1 to 5. Trusting soul satisfies in God. This is a song of David. He was in a very big problem during this time. Everybody was angry with him. Natalo siya. Sila ay nakubkob. Lahat ng pamilya ng mga anak na
kinuha ng mga kalaban. Siya ang sinisisi, babatuhin na siya, papatayin na siya. But he said to himself, he sang this song to himself, "Oh God, you are my God. You're the deepest longing, and I will seek you. My soul, my life, my very self thirst for you, and my flesh longs and sighs for you. In a dry and weary land where there is no water, so I have gazed upon you in the sanctuary, to see the power and your glory, because of your loving kindness is better than life. My lips shall praise you, so I will bless you as long as I live. I will lift up my hands in your name, and my soul, my life, my very self is satisfied, as with my marrow and fatness, and my mouth offer praises to you with a joyful lips." Sabi niya, Lord, who can satisfy my heart? No one else but you. Ganun ba ang heart? Palakpakan niya natin si Lord. Amen. May heart ka bang ganun? Na Lord, okay lang na wala ako nito. Okay lang na hindi ako nakikigulo sa mga bagay na ganyan or issue na ganyan. Kasi sa totoo, ikaw lang naman ang satisfaction ko. Sa tingin ng mundo, kawawa ako, kulang ako. But they really doesn't know na ako'y kumpleto ng dahil sa'yo. Church, only Jesus can satisfy you. Hello? Only Jesus can make you complete. Amen? Not the things, not the food. Amen? Not even any person. Hello? Minsan nakokompromise mo ang paglilingkod. Nakokompromise mo ang pagsisimba because of a person. Thinking, buong araw mo. Pero pag nag-away na kayo, halos mag-suicide ang iba. Ba't ko nga ba nakasama to? Ba't nga ba itong pinakasalan ko? Tigas ng ulo mo eh. Hello, church. Amen. Only God can satisfy every one of us. Amen. Sino na rito nakaranas ng tunay na satisfaction? Siguro pwede natin halimbawa yung sobrang busog ka na halos hindi mo na masubo yung huling 3 subo sa plato mo. Naranasan nyo na yun, di ba? Takaw tingin. Halos hindi mo na masubo yung ilang subo na yan sa sobrang kabusugan. I tell you this, nothing can satisfy us, not the things, not the food, not even an event can complete us in our journey in this world. Only God. Sabi ng John chapter 6 verse 35, He is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Sabi niya, kumain kayo mula sa akin. At kayo ay hindi na magugutom. Sabi ng John chapter 4, verses 13 to 14, He is the spring of water that leads to eternal life. Sometimes, ang ating concern lang, I'm not saying it's bad, yung life only in this world. Right? Bihirang-bihirang sumagi sa atin. Yung buhay sa susunod pagtapos nito. And we know this, we've studied this, that the life, the second time around with Jesus will really be much more longer than the life that we have in this world. The life that we have in this world is just a breath of the life that is coming ahead. Amen? Hello? Sabi ng Revelation chapter 7, verse 15 to 17, In Him, there will be no more hunger. In Him, there will be no more thirst. And when I speak of this is general. Kung madalas mapaghanap ka pa, at mas madalas ka pang may gustuhin sa mga bagay sa mundo, check your heart.
Church, are you still here? Hello, praise God, you came to church. Amen. In Him there will be no more hunger. No more thirst. Amen. I love this. Psalms chapter 6 and verse 11. He had shown me the path of life. In your presence there's fullness of joy, and in your right hand there are pleasures evermore. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Life. Real life. Sabi mo sa katabi mo, real life. Isang buhay na sapat, ganap, walang hinahanap, is only in the presence of the Lord. Isaiah 58 verse 11. The only one who can satisfy our soul is the Lord. Amen. And also love this verse, Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Blessed are those who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but those who delight in the law of the Lord, and he who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prosper. Wow, praise God. Amen. Ang mga nagtitiwala sa Diyos, sabi roon, nagbubunga sa lahat ng panahon. Amen. Ang kanilang mga dahon ay luntian at buhay. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay pinagpapala ng Diyos. Palapakan natin si Lord. Amen. Plant yourself in the presence of God. Plant yourself in that stream water. Amen. And I tell you this, magbubungang ka sa lahat ng panahon. At lahat ng gagawin mo, tsakin mo, pagpapalain ng Diyos. JTG, this is my question to you. Are you really hunger for Jesus? Are we really hungry and thirsty for Jesus? Naalala mo pa ba na ikaw ay tinawag ng Diyos, pinili ka niya? Na meron kang purpose sa life na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Your strength, your gift, your ability, everything that God has entrusted you, even with your finances. Hindi lang yan para sumaya ka. Hindi lang yan para i-bless ang iyong pamilya. Hello? Amen. Do you still hunger? Do you still thirst for Jesus? Psalms 34 verse 8. I love this. Oh, taste and see that the Lord is good. How blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in Him. Hello, JTG. You know, I've been in countries where there are so many Filipino. At ang mga Pilipino, gagawin ng lahat para siya ay maging successful. Hello? Even compromise, even sin, even have a different name, character, or image just to bring themselves being successful. But they have forgot to try Jesus. Kaya nga praise God, nandito ang ating pastora from UAE. Palapakan natin si Lord. Si Pastora Richie. I praise God, Pastora, for coming here. He is part of our pastoral team doon sa UAE. And he was presented by Bishop Dante Veles to us. At Pastora, maraming tayong trabaho ron. Oo. Mga Pilipino, they will try everything. Hanggang sila ay makapagod, manghina, mawala ng lahat ng meron sila. And then they will try Jesus at the end. Right? Kakalungkot.
Kung kailang ubos na, saka pa itatry si Jesus. Kapag hinang-hina na, saka pa itatry si Jesus. Hello. Psalm 63 verse 5, you satisfy my soul with the richest of foods. Take note that verse, church. My mouth will sing your praises and joyful lips. Psalms 107 verse 9, Jesus satisfies the longing of the souls and fills the hungry souls with good things. I'm just telling to you, paulit-ulit, walang makapagbibigay kakumpletuhan, kabusugan, kapunuan sa bawat isa sa atin. Hindi lang espiritual. Hello, kahit dito sa buhay natin sa mundo, kundi si Jesus lang. Amen? At kung ayaw mong maniwala, I tell you this, do not challenge the Lord because He will prove Himself right to you. Hello. Sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21, I love this. But we are citizens of heaven. Amen. Yes, we are in the world. But we are not for this world. I'm not saying na para bang malapit na sigurong umalis si pastor at magpunta ka doon sa kabilang buhay. No. You know, I always keep reminding myself. Para ano? Yung mga arguments, yung kaguluhan, yung need, madali mo mapagtagumpayan. Tama ba? Yung mga problema na yan, madali mong maintindihan. Yung mga testing, trials, persecution, that you are experiencing in your life. Hello? Hindi ka nade-depress. Hindi mo nag-gift up ang genuine faith na meron ka sa anumang bagay sa mundo, kapalit na anumang bagay dito sa mundo, knowing that we are not of this world. Mabuhay man tayo ng 100 years, madalas nating marinig yan. Mamatay din tayo. Hello, minsan ayaw natin pag-usapan yan eh. But I tell you this, meron pang buhay, higit dito sa buhay na nating ginagalawan sa ngayon. Amen. Wag tayong masyadong magpakapagod. Amen. Okay na kung masipag ka, praise the Lord, kasama mo ang Diyos. Galit ang Diyos sa tamad, kaya kung masipag ka, praise God. Right? That you are living under the grace of God. Alam mo, kasama mo ang Diyos sapagkat nagpupursigi ka. Amen. Always remember that we will not last in this world. Ang ating mga magulang sa pananampalataya, doon, na-enjoy na nila ang presensya ng Diyos. At maaari nag-i-intercede sila sa atin, pero hindi na nila tayo pinoproblema. Kasi iniwan na nila lahat ng turo na alam dapat nating matutunan habang tayo nandito. Tayo, kumusta ka? Amen? Nakikipagbrasuhan ka pa rin ba sa mundong ito? Nakikikompromise ka ba kung kani-kanino? Thinking nasasaya ka doon, mapupuno ka doon. Hello, church. Are you still here? Amen. We are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak, mortal bodies and change them into glorious bodies like His own, using the same power with which He will bring everything under His control. You know, this Sunday, I know we are celebrating Palm Sunday. And it's a sign of Jesus being welcome. Is Jesus still welcome in your heart? Wala tayong mga dalang palaspas. No? Hindi naman tayo ganun. But I want you to understand the essence of that story. Is Jesus still welcome in your heart? Welcome in every decision that you make? Welcome in your choices? Or si Jesus is only an option? Laging option na lang si Jesus. And usually, He's the last option.
Pag hindi mo nakakaya, punta tayo kay Jesus. Baka mag-pray tayo, baka sakaling may mabago. Wag naman. Sabi sa katabi mo, wag naman. Amen. We are all sons and daughters of the Lord. And that is enough for you to come to Jesus. In the start of your problem, in the start of your need. Amen. In the start of circumstances that you do not understand. Amen. You come to Jesus. As we have sang earlier, surrender yourself to God. It's not hindi ito pang newly believers attitude. Hello, naintindihan niyo ba? Kasi baka the last time you surrender yourself to God is when first time you come to church. Kawawa ka naman. Amen. Surrendering to God is a daily attitude of a believer. You know, in our life right now, mahirap to. Sabi sa katabi, mahirap to. Yung walang paghahanap ng anong ulamin. May gusto ng may sabaw, may gusto ng gustong prito lang. May gustong kumain sa bahay, may gustong kumain sa labas. You know, this body and our spirit consistently is in a fight. Am I right? Andiyan ba kayo? Itong ating laman at ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, laging naglalaban. Hello. Hanapin ang Diyos o hanapin ang source? Kung saan tayo makakakuha ng ating pambayad. Magbigay panahon sa Diyos o magbigay ng panahon sa trabaho. Hello. I'm gonna end you with this verse. And this verse is very powerful. Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20. In these last days, there is a conflict, there is a war that is inside of us. It's the spirit versus the flesh. It is good versus evil. And in Deuteronomy chapter 30, gives us hope and encourage us about this. 15 to 20, it says, "Now listen, today I am giving you a choice between life and death." JTG, walang gitna It's between life and death. Between prosperity and disaster. For I command you this day the love of the Lord, your God, and to keep His commandments, decrees, and regulation by walking in His ways. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you and the land you are about to enter and occupy. But if your heart turns away, and if you refuse to listen, and if you are drawn away to serve and worship other God, then I warn you now that you will certainly be destroyed. You will not live a long, good life in the land you are crossing the Jordan to occupy. Today, I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live. You can make these choices by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land of the Lord, swore to give you to your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. JTG, parang nahirapan kayong basahin. The decision of life or death, blessing and curse, it's not in the hands of God. Ulitin ko
being blessed or cursed, a good life, not so good, it's not in the hands of God. Tingnan mo yung kamay mo. It's your choice. Minsan, naging mystery sa isang tao, paano kaya ako mabubuhay ng masaya? Paano kaya ako mabubuhay ng maunlad? Paano kaya ako magiging pakinabang sa iba? And we keep on waiting for the hands of the Lord to move. Praying, asking Him, Lord, kung talagang tinawag mo, pakita mo naman, okay, may gumawa ka naman ng sign. You know, church, God has given you all the signs that you need for you to stand up and to do something. Stop waiting for Him. Push yourself to stand up and work. Hello, church. Amen. Blessing and curse is in your hand. Life and death is in your hands. Now, JTG, make the choice. I want you to bow your heads this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For everyone in this room, I pray that you will receive this word. I know many of us, we've been hearing this word many times. That God can make you complete, that God can make you whole. Healing is in the hands of the Lord. Fulfillment is from Him. Completeness is from Him. But yet, we are waiting for Him to move. Or we are waiting for Him to do something. Hinintay natin siya na kumilos o gumawa. Hinintay natin na, Lord, I've been declaring breakthrough, breakthrough, breakthrough. Pero para namang hindi dumarating, it's because God is waiting on you to step up. Amen. God wants you to faith on that word. Gusto ng Diyos, tayuan mo na may pananampalataya ang pangako ng Diyos. Tayuan mo na may pananampalataya ang paglilingkod. Tayuan mo na may pananampalataya ang pag-abot sa iyong kapwa, pag-ibig, paghahayag ng salita ng Diyos. And I tell you this, church, everything of God's blessing will flow from your faith. Thank you, Jesus. The Lord is here. Can satisfy my